Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ito, meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon, no? Matindi talaga mga kabayan ang nangyari ngayon ngayong week na to, no? Ngayong week na to mga kabayan. Matindi ang nangyari. Unang-una, yung impeachment complaint. At ayan, ang reaksyon ni Risa Ontiveros mga kabayan. I vote for guilty, no? Sabi niya, with full conviction, I vote guilty. Kita mo, itong padali na to ni Risa Ontiveros. At isa pa mga kabayan, may good news din tayo. Merong nagpahayag ng pagsuporta at yan yung PNPA Class 1991. Mamaya mga kabayan, pakikita ko rin sa inyo at pag-usapan din natin mga kabayan itong naging press briefing, no? Or oo nga, nitong nina Congressman Pantaleon Alvarez, ni uh, Attorney Topacio at saka ni Attorney Jimmy Bondok mga kabayan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? At may mga nagtatanong kasi mga kabayan, no? At mga nagsasabi, no, na daw ang ating daw vice presidente ay tanggal na mga kabayan dahil impeach na, no? Pero base mga kabayan sa ating mga napapanood doon sa mga attorney, no, sa mga may knowledge about diyan mga kabayan, hindi pa, no, mga kabayan, hindi pa tanggal. Impeach lang mga kabayan yung ginamit na term kasi yun talaga yung tawag doon mga kabayan sa mga impeachable na mga nandiyan sa gobyerno katulad ng presidente. Ganon din mga kabayan, impeach din ang tawag dyan pagka gustong tanggalin yung ating mga opisyalis, no. Yung impeach kasi mga kabayan, kumbaga ang katapat niyan kung kaso mga kabayan, nag-file ng kaso or demanda dyan sa tao na yan mga kabayan. At ang magdidinig dyan mga kabayan ay yung Senate, no? Yung sa Vice Presidente impeachment sa Congress, tapos yan mga kabayan ay didinigin. Ang magiging hukuman nila mga kabayan ay yung Senate, no? Naintindihan nyo ba mga kabayan yung paliwanag ko? Baka lalong gumulo, ano? Pero alam ko yung iba sa inyo mga kabayan naiintindihan yung sinasabi ko, no? Sa comment section lang kasi mga kabayan, may mga nagtatanong, no? Or hindi ko mga kabayan alam kung yung bagang mga yan mga kabayan ay nang-aasar lang, no? Or nang tutulunggis lang dito sa mga videos natin. Natanggal na daw ang ating vice presidente. Nako, itong mga to talaga pambihira sa bagay. Mga lutanista kasi mga kabayan, ang utak niyan hindi ko alam mga kabayan kung sinasadya nila o hindi. Pero kung ganun mga kabayan ang pananaw nila at pagkakaintindi nila mga kabayan, parang gagamunggo ang utak nila kung ganun. Parang ang ano lang yan mga kabayan, ang kaparehas niyan mga kabayan, kumbaga, sinampahan ka ng kaso at ang magdidinig sa'yo, yung korte mga kabayan. Ganon, hindi pa siya convicted, wala pang conviction na naganap, no? Para matanggal na vice presidente. Sa Congress lang yon, kumbaga, hinabla lang nila at didinigin yan dyan sa Senate, no? Sa hukuman ng Senate. Yun yung tamang term doon mga kabayan. Pero hindi pa siya tanggal na vice presidente. So, my goodness. O katulad nito ni Risa Ontiveros mga kabayan, sumakay din to dito. Sabi niya dito, matagal ko na nga pinakikinggan ang depensa ng Vice President Sara Duterte. At isang bagay ang naging malinaw sa akin sa buong impeachment process na ito. O kita mo, buti pa to mga kabayan. Alam niya yung naging process ng impeachment na one day ginanap mga kabayan. Ito, parang siya pa ang nagrereklamo, siya pa ang biktima. Talaga naman, totoo mga kabayan, hindi to, ewan ko kung saan planeta mga kabayan to matsyag makabayan, no? Diyan sa impeachment ng ating vice presidente. Totoo naman talaga na biktima ang ating vice presidente ng political mga kabayan, sa politika yan. Let me remind her, kita mo, magre-remind pa to. Not everything is about you. Kita mo mga kabayan, halos lahat naman talaga ng balita, lahat ng topic mga kabayan ay sa ating vice presidente. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang integridad ng gobyerno. Dapat sinasabi nito mga kabayan, itong mga sinasabi niyo to, dapat sinasabi niya kay Bongit mga kabayan, hindi sa ating vice presidente. Ang tamang paggamit ng pondo ng bayan at ang pananagutan ng mga opisyal na may confidential funds na tila naging personal savings account account nila. Kita mo mga kabayan. Ito ang utak nito mga kabayan, parang utak din ni Pati yung kanyang kaalyado mga kabayan na Pinklawan. 'Di ba? Pinapakalat nun mga kabayan na magre-resign daw ang ating vice presidente para daw may pag-asa pa na makatakbo bilang presidente sa 2028. Kita mo, nagpapakalat sila ng ganon mga kabayan. So anyway, pakita ko naman sa inyo mga kabayan, no?
Yan yung sinabi lang dito ni Ontiveros. Kayo mga kabayan, ano ang opinion nyo dito sa sinabi na to ni Ontiveros, ha? Anong opinion nyo dyan? Ha? Nag-vote na agad to mga kabayan ng guilty ang ating Vice Presidente dyan sa impeachment complaint na yan. Diba? O ito mga kabayan. Ayan, ang PNPA mga kabayan, Class 91. PNPA tagapag Kalinga, Class of 1991. Ang nilalaman niyan mga kabayan ay pagsuporta, no? Nagdideclare sila na pagsuporta sa ating Vice Presidente. O nga pala mga kabayan, nakalimutan ko, no? Kung bago ka pa lang dito sa ating channel at ngayon mo pa lang ako nakita mga kabayan, inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Siyempre mga kabayan, huwag niyong kakalimutan dyan. Dyan pa lang mga kabayan, masaya na tayo. O ito mga kabayan, ang nilalaman kasi nito ay about, no, sa pagsuporta, no, declaring ng support sa ating Vice Presidente. Ayan mga kabayan, no, greetings of peace and solidarity ng PNPA tagapangasiwa Class of 1991. Kita mo mga kabayan, ito mga to nagsalita na, no? Salute dito sa kanila mga kabayan. Napakaganda na balita nito mga kabayan na sila ay para sumuporta sa ating Vice Presidente, no? Napakaganda niyan mga kabayan at makikita ninyo itong batch na to mga kabayan ng Class of 1991 nagpahayag ng suporta, 'di ba? Kumbaga warm, no? Naka-antig mga kabayan ng puso na itong batch nila ay talagang solid, no? Na sumusuporta sa ating Vice Presidente. Yon mga kabayan, tuloy naman tayo dito mga kabayan sa nangyaring interview, no, or press briefing dito sa nangyaring ito mga kabayan na magpapile ng criminal case, no, laban kay Romualdez, kay Saldico at saka doon sa isa pang congressman. Itong grupo na to mga kabayan. So pakinggan muna natin, no. Ito mga kabayan. Ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking wait lang mga kabayan, no? Nakakapagtaka lang, no? Bakit kung mapapansin ninyo, halos lahat mga kabayan na nagko-question, no, about dyan sa nangyari na sa BICAM, sa budget ng 2025, ay mga halos side, no, ni PRRD, no, na mga congressman. Bakit mga kabayan, walang ibang congressman na kumbaga nagpapahayag din or nag-i-express ng kanilang saloobin dito sa nangyari? Wag sabihin niyo mga kabayan na baka sila nakatanggap diyan or naambunan sila mga kabayan sa siningit-singit na budget na 'yan. 'Di ba? Doon sa mga blanco-blanco na 'yon mga kabayan, sa palagay ninyo, 'di ba? Kung mapapansin niyo, ang nagko-question diyan si Congressman Ungab, 'di ba? Etong si Congressman Alvarez. Siyempre mga kabayan, may mga kopya yan. O si mga kabayan, si Manuel. Yan. Isa din yan sa nag-question mga kabayan. Hindi pala nag-question, nagpatunay lang siya na talagang may blanco. Halaga po yung patuloy natin nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. Ngunit nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, grabe mga kabayan, ang laki, no? Kaya siguro mga kabayan, no, paldo-paldo ngayon ng mga congressman, 'di ba? Kita nyo, napakalaki na nga ng budget nila nga dyan sa JA na ipasa na yan, no? Napakalaki na, tapos ang ganyan pa mga kabayan ang siningit, no? 241 billion mga kabayan. Saan kaya nila gagamitin yon mga kabayan? Kaya pala siguro nasabi ni Bongit mga kabayan doon nung nagpatawag ng meeting, no, diyan sa PFP, no, diyan sa kanilang samahan na yan mga kabayan ng lineup, no, ng mga senatorial. Kailangan ni masiro mga kabayan ang kalaban ng kanilang kupunan, 'di ba? Kailangan pumasok sila lahat mga kabayan.
parang sinisigurado na huwag kayong mag-alala, marami tayong pampondo sa eleksyon na to. Ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Laki. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. Tama. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Kaya tinatago mga kabayan dito sa mga against, no? Sa nangyari na yan na GAA mga kabayan. Talagang merong anomalya dyan. Kahit nga mga kabayan si Kimbo, no? Umamin na talagang may blanco. At ang nag-ayos ay yung mga technical support nila dyan. 'Di ba mga kabayan? Hindi naman mga congressman yun, no? Mahirap i-typographical error yan. Kaya nga mga kabayan, dapat talaga, no? Huwag nating kalimutan itong issue na to sa BICAM na nangyari mga kabayan. Kasi pera ng taong bayan yan. Hindi natin alam kung saan nila dinala yan mga kabayan. Isipin nyo, 241 billion ang isiningit nila na naipasa mga kabayan at napermahan ni Bungit. Diba? Dapat talaga mga kabayan, itong criminal case na to on Monday ay talagang maipile, no? Dito kay Narumwaldas, kay Saldico at saka doon sa isa pang congressman mga kabayan. Para managot sila kasi mga kabayan, kita ninyo mga kabayan, talagang ang pera mga kabayan umaapaw, lalong-lalo na sa mga ayuda program na yan na kahit wala naman mga kabayang sakuna, may ayuda na mayroong mga pangalan mga kabayan nitong mga takbong congressman na politiko. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Yan mga kabayan ang hindi nila mga kabayan pinapakita at itinatago mga kabayan ng mga crooks na yan na miyembro ng bicameral conference na yan mga kabayan. Yan yung problema, no? Dapat mga kabayan kasi pagdating dyan sa BICAM, dapat nakatilibay yan mga kabayan ang nasa ganon. Alam ng mga Pilipino kung ano ba ang mga pinagkakasunduan nila dyan, pinagkakasingit-singit na budget. Diba mga kabayan? Kasi pagka nagkaroon ng BICAM kasi mga kabayan, meron yung camera, hindi nyo naman naririnig kung ano ba ang pinag-uusapan doon. No, naka-closed door meeting mga kabayan yung mga yan. Kaya talagang dyan nga nangyayari mga kabayan yung mikos-mikos, no? Sa budget na singit-singit. Nako, tunay. Wala Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Tama. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit
Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks. Ngayon mga kabayan, ang may ipit dito, no? Ang may ipit diyan mga kabayan, yan technical groups na yan. 'Di ba? Kasi yan yung ginagawa nilang dahilan, no? Na lalong-lalo na mga kabayan si Kimbo, no? Yang mga technical groups ang tinuturo nila na nag-fill up, no, ng ng mga blanco. Isipin niyo mga kabayan, ha. Dapat nga sila mga kabayan, no? Dapat itong mga congressman ang mag-fill in the blank diyan, no? Hindi yung technical support kasi mga kabayan, hindi naman yung trabaho nila. Ang trabaho kasi mga kabayan ng mga yan kung yung sa mga error, sa mga typographical error, yun yung yun yung ayusin nila. Pero yan kasi mga kabayan ay budget, no? Yung blanco na budget mga kabayan, hindi yung typographical error. Yun ay fill in the blanks mga kabayan. So dapat ang mga congressman talaga ang naglagay nun or yung nasa miyembro ng BICAM. No, kasi mga kabayan, yan ay magiging batas. Oh, 'di ba? Hindi naman congressman yung mga technical support na dapat sila yung mag-fill up. Kaya tama 'to mga kabayan ang sinasabi nitong nagsasalita na 'to mga kabayan. Yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Tama. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinubmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Tanggala mga kabayan. Tag dito, honorable, no? Nangunguna, Romualdez. Ang masasabitan ng ribbon, no? Na kakasuhan ni Congressman Alvarez mga kabayan. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe. Ayun, si Dalipe mga kabayan, yung isang kasama, no? So dapat mga kabayan, kasama din dyan si Kimbo kasi ano yan mga kabayan assistant yan mga kabayan ni Saldico. Vice Chairperson mga kabayan ng Appropriation Committee si Kimbo, no? Dapat kasama din yan, Congressman Pantaleon Alvarez. Diba? Siya din yung nagmalahiro, mga kabayan, para ibunyag yung mga blanco na yan. At ang nag-fill up ay ang mga technical staff, diba? Ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng speaker. Totoo. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin. Kita mo mga kabayan, kaya dapat mga kabayan bigyan natin ng credit, no? Si Stella Kimbo kasi nga mga kabayan, siyempre part siya mga kabayan ng BICAM na yan.
At siya yung kumanta, no? Na talagang mayroong problema dyan sa BICAM na yan na nangyari na mga blanco na pinilapan ng technical staff. Tapos mga kabayan, itong technical staff na to, no? Nadamay sila diyan sa ano na yan, dyan sa problema na yan ng nangyari sa BICAM na nagsingit ng 241 billion mga kabayan, no? Na napirmahan ni Bungit. Kawawa itong mga technical staff na to. Nagtatrabaho lang mga kabayan, madadamay pa, no? Sila yung naituro ni Kimbo. Tapos na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? So, ayun mga kabayan, hanggang dito na lang natin tatapusin tong video na to, no mga kabayan, kukunti na rin naman. So, ayan mga kabayan, ang nakita ninyo, no, na talagang meron talagang pag-violate, no, at ang pinuno nila dyan talaga mga kabayan na tinutumbok ni Congressman Pantaleon Alvarez itong si Romualdez. Yan naman talaga mga kabayan, siyempre kung walang kumpas niyan mga kabayan, hindi mangyayari yan. Kaya totoo mga kabayan yung sabuatan. Kita ninyo mga kabayan, napakarami ng napapirma nila sa impeachment kasi kita ninyo mga kabayan, maraming pera. Sa palagay ninyo mga kabayan, 'di ba? At ang mga katwiran ng iba pagka daw di daw pumirma matitigil ang pondo ng kanilang distrito. Pero hindi 'yon mga kabayan. Totoo yung bigayan talaga na sinasabi ni ni Mayor Magalong mga kabayan. Totoo 'yon. Kaya nako mga kabayan, wag na kayong pabubola, no, ngayong darating na eleksyon. Yung mga pumerma diyan mga kabayan, tatandaan niyo yung mukha ng mga 'yon. Kung di niyo mga kabayan naaalala, nandiyan nakapost 'yon sa short videos natin. Puntahan ninyo at kilalanin yung maigi mga kabayan, yung mga congressman niyo sa distrito na pumerma mga kabayan. Para hindi na kayo magoyo kasi for sure mga kabayan nagkakaroon dyan mga kabayan ng bulsahan. Totoo yung sinasabi mga kabayan na pagka binigyan ka ng budget na 1 million, pagdating yan mga kabayan sa baba, tabas-tabas na yan kasi may mga porsyentong nagaganap mga kabayan. Bukod sa pasubi ng kanilang House Speaker, meron pa yung kupit mga kabayan. Kaya pagdating sa baba mga kabayan, instead na buong kalsada yung magagawa, kalahati lang mga kabayan. Kaya wag na kayo magtaka kung yung mga kalsada ninyo mga kabayan kalahati lang, tapos yung kalahati lubluban ng kalabaw. Sus! Ayun mga kabayan, hanggang dito na lang muli yung ating video. See you tayo sa susunod mga kabayan. Wag niyo kalimutan tong mga pinakikita natin mga kabayan dito na 4 senators ng PDP. Adios muna sa inyo mga kabayan. Ingat kayo at bye-bye.